So mga kamads, mga kaibigan, ito po si Emil Sumangil. Si Emil Sumangil po ang isa sa mga pivotal person dito sa or siya yung isa sa mga kumakalampag sa mga sulok ng internet at ng media para ibalita itong storya na to. Kasi ngayon nagkaroon po ng parang movement na protect Emil Sumangil ng mga netizens. So, ano po ba yung nangyari mga lods? Kwento ko lang sa inyo ng konti. Pero siguro para mas maganda kasi meron ako nakikita dito yung mga documentary Pero kung ako sa inyo, hanapin nyo tong video na to. Los Sabongeros. Ito talaga yung OG um, na documentary kung ano yung nangyari sa mga Sabongeros na yon. Na talagang I believe ang nag-produce nito ay GMA7, okay? And talagang grabe yung ano nila rito, grabe yung detalye nila rito. Pero yung isa sa mga pivotal people dito ay si Emil Sumangil, okay? So, si Emil Sumangil po ay isang reporter ng GMA7. And matapang niyang nire-report itong nangyari dito sa Sabong. Salamat sa kanya. And yun nga, nakakabangga siya ng malalaking tao. Nung lumabas si alias Totoy, kumuha agad siya ng interview. Ganun siya katapang. Ngayon, since nagkaroon na ng media frenzy ito, mga kamatis, mga kaibigan, lumabas na ngayon si Atong Ang. Kasi isa sa mga pinagsosuspetsahan ngayon, actually suspect siya ng DOJ ay si Atong Ang at saka si Gretchen Barreto. So, para malinis yung pangalan nila, lumabas sila. And yung first move nga nila is to discredit the witness. Kung nakita niyo yung lawyer ni Atong Ang, si Attorney Lorna Kapunan, yun yung unang tactic niya, diniscredit niya yung witness para kahit anong sabihin, hindi paniniwalaan ng tao. Pero mga kamatis, mga kaibigan, kung ako sa inyo, panoorin nyo tong documentary na to. Ito talaga yung legit na documentary na talagang pinagbusisian ng oras at hindi lang basta tinagpi-tagpi yung balita. Okay, so ngayon mga lods, ako naman kasi, aaminin ko naman sa inyo na once upon a time ay na-involve ako sa pagpo-promote ng sabong dito sa internet. Kasi dati we work with a certain sabong group na hindi pag-aari ni Atong Ang, hindi sa kanya 'yon, sa ibang tao 'yon. So, yung inuutos kasi sa amin ganito, merong legal at saka merong illegal. Yung legal, yung sabong 'yon. During that time kasi, legal na legal yung online casino. Ang yung sa amin yung pinopromote namin, if I'm not mistaken, web-based siya. Yung isa naman nasa loob siya ng app ng isang cash app na tinatawag. Pero yung isang illegal naman, hindi yun, alam ko, naalala ko, may laban pa yata ng gagamba yun or something like that. Kasi ganito yan yung structure niyan, meron kayong tinatawag na master agent. Tapos meron sa master agent, merong mga agent yon, tapos gagawin nila kayong sub-agent. Parang ganun, parang networking siya. So, hindi ka naman pwedeng tumanggi kasi tauhan ka lang sa babae. So, pag sinabi nila na i-promote mo to, i-promote mo to. So, ako, ginagawa ko yon kasi syempre, meron akong tinatawag na presumption of regularity. Hindi ko naman alam yon during that time. Pero, so, after nun, mga kamatis, mga kaibigan, inutos kasi ni Pangulong Duterte na ipaban na yung lahat ng sabong kasi nga daw, eto. Nung 2020 to kasi, papakita ko lang sa inyo to. Teka lang, nagbe-verify pa na pinatigil niya lahat ng online sabong. Ayan, President Duterte halts operation of e-sabong. After niyan, tumigil na rin ako. Actually, mas maaga pa nga ako tumigil. Parang sometime nung 2021, tumigil na ako. Kasi nga, sobrang dami na nagpo-promote ng online sabong. And nakikita ko, maraming reports na nakakasira naman talaga siya ng buhay, mga lods. So, basahin lang natin ng konti ito. President Rodrigo Roa Duterte said he is stopping the operation of e-sabong because of its social cost na tinatawag. So, yan, maganda rin pag-usapan yan. Ano po ba yung social cost na tinatawag? Okay? So, mali. So, ang social cost po, halimbawa po, meron tayong sugalan. Yung sugalan na yun, kumikita yun ng tax para sa tao. Di ba? Kunyari, yung sabong ni Atong Ang, nagbabayad siya ng tax sa tao. Kaso may social cost yon. Ano yung social cost nun? Maraming nalululong na tao
doon sa sabong. So, yun yung social cost na nangyayari. During that time, napakaraming balita na maraming nabobroke na tao or yung nawawalan ng pera, maraming gumagawa ng krimen because of nakakautang. And yun yan, nagkakanakawan and all of this. So, you can actually Google this information dito. So ako, syempre medyo nakakakonsensya yun. I mean, hindi ako directly affected pero indirectly malamang nakakaapekto ko doon. Isa ako sa mga nagpo-promote ng link di ba? Kaya natatawa ako doon sa ibang mga tao na hindi nakikita tong social cost na to, di ba? I mean, pero alam ko na yung i-rebut nila dyan, tsaka na lang natin sasagutin yung rebuttals nila. But, ang point ko rito mga lods, kung talagang may pakialam ka sa audience mo, if you truly nagsisisi ka, or may semblance ka of repentance, you cannot promote this anymore. Kasi nga, sinabihan ka na ng gobyerno mo na bawal na tapos nagpo-promote ka pa rin. Di, hindi na, ano na yan, hindi na matigas na mukha yan. Makal yung mukha na yan pagka ganyan. So, these are the social cost of sabong. That's why, ang gobyerno natin ngayon, wanted all of this casino na wag ng easy access. Kaso nga lang talaga, like if you go to a streamer right now, ang streamer ngayon hindi na nag-stream ng gaming. Ano na yan, gambling na yung inaano nila, pinopromote nila. Kasi nga easy money yan. Sobrang cheat code yan dito sa internet. Kaso nga lang, etong sabong kasi, medyo natabunan na to ng scatter. Kaya makita nyo, medyo mahina na kitaan ng mga nagsasabong. Pero yung mga nag-scatter, tuloy-tuloy pa rin. But it's the same idea yung social cost yung iniisip natin dito at saka yung pagkalulong ng kabataan dito. In fact, sabi ni Senator Sherwin Gatchalian na meron daw silang nakakuhang reports na may mga bata na nalululong sa sugal at an early age kasi ganun siya ka-easy access. And yung mga malamang yon, mga illegalista yung mga yon. Kasi nga, kailangan mo ng permit sa PAGCOR bago yun di ba? So, ganun. So, ganun siya ka-dangerous mga lods. And malaki talaga pera dyan. Bibigyan ko kayo ng example. Yung sa akin, naalala ko, parang kikita ka ng 6 digits sa isang buwan. Just by sharing the link. Kasi konti pa lang yung gumagawa nun 'Di ba? Paano pa kaya yung mga nasa taas ko na YouTubers? I heard na merong isang YouTuber na since siya yung nagpapasok ng mga YouTubers doon sa sabong group na yon, meron din siyang cut-kong or meron siyang cut doon sa mga YouTubers na pinapasok niya, 'di ba? So kumikitang kabuhayan bukod sa malakas yung link niya, meron pa siyang kumikitang kabuhayan doon sa mga downline niya na tinatawag. Ako hindi naman ako ganoon, 'di ba? So yeah, maganda yung pera pero at what cost? Lagi mong itatanong yun kapag ka magpo-promote ka ng sugal, di ba? Kasi if you truly care about your audience, ganun yung gagawin mo. This is why mga kamatis, mga kaibigan, I am really, parang sobrang bilib na bilib ako talaga dito kay Emil Sumangil. Kasi, yung kinukwento ko sa inyo, parang bibigyan ko kayo ng visuals Ito yung market share. Ito yung buong sabong market. Yung kay Atong Ang, 80% ang sa kanya. Okay? Yung the rest of the 20%, other sabong groups. Okay? Nandun lang kami sa others nun. Ito lang kami others. Kaya nga nagbe-venture out sila nun doon sa mga ibang sugal na, yung gagamba, color game, yung ganun yung yung sugal na yun So, just saying sa inyo na eto yung market share ng kay Atong Ang ngayon. Kasi yan yung pinakasikat Yan yung nakaabot sa isang cash app Now, for Emil Sumangil na talagang banggain to, sobrang tapang niya talaga. For GMA7, talagang walang kinikilingan, walang kinakampihan na tumindig para dito. Sobrang tapang talaga nila. Now, I just wanna show support sa GMA7. Kasi, ako naman mga lods, kupal naman talaga, may pagkakupal naman talaga ako. Aminado naman ako dyan. Na from time to time, lagi kong tinotroll lang GMA7. Pero this time around, since I know the social cost of Sabang, I would like to share support sa inyo. Lalong-lalo na kay Sir Emil Sumangil. I'm really behind you, sir. Kung siyempre hanggang dito lang ako sa behind the computer. But then again, if this is just to show support dun sa ginagawa niya, I'm so happy for you na merong mga ganyang klaseng journalist na talagang investigative journalism yung nangyayari. So, since ngayon ay weekend at
weekend ngayon tapos wala naman siguro kayong gagawin, instead of manood kayo ng mga balitang karumal-dumal or mga vlogger na walang kwenta katulad ko, maybe it's best na manood kayo ng Los Sabongeros. Na if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong mga lods, ito po ay pinroduce ng GMA7, di ba? Para makita nyo yung social cost ng sabong na they will take lives just to protect their business. Pero tandaan nyo, yung mga nawalan yan, sobra yan, di ba? Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, yun lang naman po yung sa akin for today. Hope you enjoy this little bit of rant. Gege mga